Guys, nandito ako sa Clark, Pampanga, Angeles City. Isa ito sa mga pinaka-favorite ko na lugar kapag gusto ko mag-distress. I remember nung di pa ako profitable trader, like every after kong bad day, dito ako pumupunta para mag-run, mag-jogging, and pretty much after ng trading session. Kasi di ba natatapos ang trading session? Damn, wala akong marinig. Natatapos ang trading session. Sorry. Guys. Okay, dito tayo. Pero nag-park dun sa kung saan ako nagvi-video. Sorry, sabi pa niya. Sabi ko okay lang. Before anything else, kain muna ako ng saging for potassium. Yun, kagaya na sabi ko kanina, gusto kong pupunta dito. Madalas before, nung hindi pa ako profitable, dito ako lagi nagdi-distress. Kapag masama yung loob ko, kasi binrake ko yung discipline ko, pipilitin kong tumakbo dito. Lalo na may araw, mas nakakapag-reflect ako. May time na dito ako minsan, pag napapaisip ako, naiiyak ako minsan. Legit. Nung hindi pa ako profitable, like, sobrang eager kong maging profitable kasi gusto kong makamit yung mga pangarap ko sa buhay. Ano to, mga 30-minute drive, nakamotor. Punta ako ngayon dito kasi panggabi ako sa work. So, kakatapos ko lang mag-work. Saturday ngayon. And pretty much, kakatapos ko lang magtrabaho. So, wala pa akong tulog. Kasi sa Monday, babalik na ako sa live stream. So, ang goal ko, over the weekend, magpapagod ako para agad akong makatulog. Tapos babalik ako sa regular. Morning ako pretty much na tutulog or nagigising. So, yun yung goal ko. Magpapagod over the weekend and then, iwa-walk through ko lang kayo anong gagawin ko this weekend. So, ang gagawin ko, after kong kayo nito, mag-jogging ako din. Magbe-breakfast somewhere here. Then, dun tayo mag-uusap ulit. Ano saging na to? Start ko na yung aking exercise sa Apple Watch. Di ba mas nakikita nyo, pero ayan guys. Ano ako, mag outdoor walk. And let's go, guys. And I'll see you guys again later on after ko mag-jogging. Okay guys. Nakakailang ano pa lang ako guys. Nakaka 2.5 km pa lang ako pero hinihingal na ako. Bata ako, mas malakas yung endurance ko pero ngayon dati kasi active ako sa skate sports, but now puro na lang ako upo sa screen, right? Puro na lang ako upo sa work, sa trading, right? As much as possible pag nasa bahay ako, nag-exercise pa din ako. So you can see, ang ganda dito sa Clark, guys. One of the best place. Gusto ko magkabahay dito someday. And, I don't know, maybe one day. Pero sobrang mahal na ng mga lupa dito sa Clark. And yeah, as you can see, ito yung pabilog. Kaso sa sidewalk ako nagdumadaan. Sidewalk yan dito. Pero ito talaga yung jogging place. Marami lang tao. Naiiyak ako na habang nagvi-video ako na ganito is, alam mo yun, nakasagabal ako sa mga nagja-jogging. Kaya dito ako sa gilid naglalakad. Katulad din ng iba. Ayan sila. Iikutan ko pa siya ng isa pang beses habang nagsasalita-salita dito. And hopefully, you guys will like it. Tuloy ko na yung kwento ko kanina. Before, nung hindi ako profitable trader guys, kapag sobrang bad trip ko, dito ako, jogging, kailangan ko ng araw. Especially, nagtitrade tayo, right? 9:30 PM. Siyempre, pag nagtitrade tayo ng 9:30 PM, minsan, mapapa-trade ka hanggang 5 AM or 4 AM market close. So, ang nangyayari is, kunyari, nag-revenge trade ako ng PM session, na-blow ko yung account ko. Gagawin ko nun is, hindi ako makatulog. So, para makatulog ako, kailangan kong pagurin yung sarili ko. Magbabiyaya ako dito, mga 30 minutes. Tapos yan, makikita mo yung araw. Tapos makikinig ako ng ICT videos. Yung mga Twitter space niya. Ganun yung ginagawa ko before. Tapos yun, mapaparealize ka na, shit, oo nga. Bakit lagi ko na lang ginagawa yung bagay na alam kong hindi makakabuti sa akin, right? Mabot ako sa point na disgusted ako sa sarili ko dahil paulit-ulit na lang yung mga pagkakamaling nagagawa ko daily. Paulit-ulit na lang. Nagre-revenge trade, napo-FOMO, pinipilit mag-trade kahit kinabukasan may news event. Alam mo yun, yung para bang everyday parang nakasalalay. Dun yung, ewan ko, until now, I still get those feeling na FOMO pa din ako, nagre-revenge trade pa din ako. Pero ngayon, nalilimit ko na siya. Di katulad dati. And alam ko nang i-manage sa sarili ko. Dati, pag nagkaroon ako ng tilt, talagang blow yung account.
Pero it's not this time. If nanonood kayo ng live stream ko, mapapansin nyo yung mga trade ko are like, yung mga account ko umaabot na ng 2 months, 3 months. Nakaka-payout ako bago ko sila ma-blow. So, ROI na. Yan yung gusto ko ngayon. So, yun guys. Ikot na ako ng isang beses. Siguro pag naka 5 kilometer ako or 4. Pag nagawa ko yun, magbre-breakfast ako. Tapos uwi na ako. Mamaya pag magbre-breakfast ako, tutuloy ko yung kwento. Gusto kong ikwento sa inyo tong Angeles City. Napakaganda dito sa Angeles, guys. It's the best place in the Philippines, in my opinion, para mabuhay ka or para tumanda ka. Anyway, more on that later. Dito tayo. Guys, ito yung gusto kong bahay. Makikita niyo sila dun, oh. Dun sa bundok. Sa loob ng Clark. Ayan, guys. Ayan yung mga gusto kong bahay. Yan, tas dun sa mga taas-taas ng bundok. Doon. Ganda, di ba? Bibili na ako, guys. Brunch bacon ham sausage. Excuse me po. Saan nga pong brunch? Yung bacon. Yan lang. Brunch lang. 300. Eto. Thank you. Sarap ito. Di na ako nag-order ng drinks, guys. Di ako nag-order ng drinks kasi ako muna mag-sugar. Kasi I feel like kapag weekend, napapa-cheat day ako kapag kasama ko yung girlfriend ko pag kumakain kami kung saan-saan. Kaya, yun, no sugar ako this morning. So yan guys, sa mga gusto kong pag-usapan dito sa video na to is yung Angeles City kung saan ako nakatira. I feel like out of all the places na napuntahan ko dito sa Pilipinas, I think the most ideal to grow a family sa Angeles City. For some reason, everything is here already. Ang daming coffee shop, ang daming malls. Ang wala lang dito, dagat, which is obviously kasi walang malapit na sea. But the thing is, merong mga artificial na dagat din, like somewhere in San Fernando. Although, hindi na yun Angeles City, pero part pa rin siya ng Pampanga. But yeah, Angeles City is an amazing place. Maganda rin yung mga university, maganda yung place, maganda yung mayor, I would say. And especially here in Clark, gusto kong magkabahay dito sa Clark someday. Hopefully, you know, umabot ako sa ganung point na makabili ako ng bahay dito. Ayoko ng condo. Gusto ko lupa. Alam niyo yung mga bahay sa mga Hollywood. Nakalimutan ko yung tawag doon. Sakali. Hindi siya sakali eh. Pero somewhere sa USA na kung saan parang mga bundok yung mga bahay. Sa bundok nakalagay yung mga bahay. And gusto kong ganun. Think that would be ideal. Tapos may EV car ako. Sheesh. Malay mo ginagawa ko tong vlog na to. Tapos 10 years later. Diba? 10 years later, ma-achieve ko yan. Yun yung isa sa mga pangarap ko, magkabahay ako dito sa Clark. Kasi imagine like paggising mo sa umaga, ganyan yung bubungad sa'yo. Yan, jogging place. Hindi ko sure if nakikita nyo. But yeah, basically yung kanina. Jogging place and basta ang dami dito. Payapa, sobrang strict. I don't think merong crime sa loob ng Clark. As far as I know, wala akong alam. Like, basta maganda dito. Like, before, gusto ko tumira sa Manila. Kasi feeling ko maraming opportunity doon. Pero nung nag-OJT ako doon, nung nag-aaral pa ako, na-realize ko, shit, ayoko ng gantong lifestyle. Sobrang traffic, sobrang crowded. And yeah, basically, as trader, you can do it anywhere. And that's the beauty of it. Sana di ako makapiright. Merong sounds. Guys, merong sounds sa likod ko. But yeah, guys, I'm starting to get the results of my trading. Ang next goal ko is trade ako ng personal account, keep growing my prop firm account. Pero gusto ko na masanay na mag-trade ng personal. Kasi as of right now, personal, iba yung psychological struggle kapag personal account yung tinitrade mo kasi it's an actual money na nawawala mo. So gusto ko makapag-grow ng personal account. Isa yun sa mga gusto kong gawin. Tapos mag-build ng mga business, mag-continue, mag-grow yung channel ko. And yeah, starting Monday, magla-live stream na ulit. So hindi ko alam kung papanoorin nyo to after na nang nag-start ako mag-live stream. But I'm excited to do live stream again. Isa rin sa mga dahilan kung bakit ako nag-jogging today. This month, specifically, May, napakabagal ng market, especially this week. Hindi ako nag-trade ng New York Open, pero nakita ko na, shit, if nag-trade ako ng New York Open this week, kawawa ako. Kasi nakita ko yung New York Open, sobrang chop lately. And normal lang yon after ng period ng volatility. Ang next na mangyayari is chop. So, naalala nyo pa ng April, nung kay Trump, nung hot pa yung China tariff news thing.
sobrang volatile ng market, napakaraming opportunity, but now it's been slow. Kaya kailangan ko ng extra discipline, and it starts at weekend. And yun guys, i-update ko din kayo after nito. Like yung editor ko, ipapakita niya sa inyo yung weekly outlook ko for this week. So hopefully sana talaga ma-upload to this week para makuha nyo rin yung benefit nun. So yun, and yeah guys, thank you for watching, and kakain na ako maya-maya. Ininintay ko lang to. There you go. Lapit na. Here is my order. And salad, bread, egg, bacon, tsaka ewan ko anong tawag doon. Pero yan. Let's eat. Ang mahal mabuhay guys. Isipin mo 350 to. 350 something. Kaya guys, gawin nyo lahat para maging profitable kayo, okay? Kasi mahirap mabuhay ng walang pera. Yun yung reality. At masarap mabuhay na may pera. It is a fact na kapag marami kang pera, mas madaling masolve yung mga problema mo sa buhay. Naniniwala ako doon. Hindi lahat ng problema mo masasolve ng pera, pero karamihan ng problema mo masasolve ng pera. Right? Let me know if agree kayo doon. Okay guys, this is my weekly outlook for the week. So every time na nagkakaroon ako ng weekly outlook, I always look at the economic calendar, or ito yung routine ko on a weekend before I engage in the market. So I like to look at the news with red folder. And by the way, you can find this at forexfactory.com. So we can see na CAD has 8:30 news, CPI, this is a huge one, GBP, CPI as well, huge one as well. And then sa Thursday, we have bunch of red folder news. Usually, you know, kapag ganito karami yung news on a Thursday, with Euro and GBP, I like to stay away on a London session kasi very unpredictable, at least for me. And I like to wait until the 9:45 AM yung news na flash manufacturing PMI. So overall, since this is almost 10 AM, I choose not to engage on this market or Forex. More likely mag-engage ako with the indices market. As far as the USD, ito lang yung pinaka-major news on the week. Unemployment claims plus manufacturing PMI. So Thursday has a lot of red folder news. Kapag ganito karami, I like to stay away with Forex or London session in general. My eyes currently is on the Canadian, and yeah, I'll break down to you guys kung ano ba sa tingin ko yung potentially pwede mangyari with the Canadian. Pakita ko sa inyo guys yung chart naman. So first up guys, whenever you're trading, always look at the dollar kasi dollar is mostly yung pinaka main asset na kailangan mo munang tingnan kung saan yung directional bias in order for you to know what the other market is going to do as well. So we can see na on the dollar, we hit this buy side inefficiency or itong inefficiency dito. Nag-drop tayo, we hit this inefficiency, tas nag-push tayo higher. So right now, we both take out this inefficiency here and this low right here. So internal to external, para external to external to, no? Inefficiency, tapos inefficiency. Now, at least my expectation going into this month is mag-retrace tayo back into this 50% or back above this level. So yun yung idea ko going into my bias ko going forward until we break this level. Itong monthly FVG na to, hindi ako mag-change ng bias, more like bullish ang mga hanapin ko na setup. On the daily, we can see we are starting to form a bullish structure, and right now nandito tayo sa 50% ng level na to. That's why after ma-hit na to, itong 50% na to, we hit this inefficiency, we're just consolidating. A consolidation is always followed by expansion o kaya naman retracement. So for me, hindi to ganun ka-significant push. Although this is daily candle, I think we are more likely to see a push higher. So meron tayong OB here, meron din tayong OB dito sa level na to. So every bullish PDRA right now is being respected, you know? So mas prefer ko yung bullish side rather than the bearish side. So ito ngayon, nag-act siya as resistance. So if we get a flip, like if nagkaroon tayo ng flip na something like this, we might
push higher. Pero I personally think if we flip here, wala na tong deeper retracement and we are more likely to push higher. So we might consolidate here for the meantime and pwede tayong maghanap ng power tree inside this consolidation. So we might see something like this, push lower and then drive higher. Yun yung tingin ko, but more likely it's gonna consolidate for the meantime. So like I said, USD CAD is on the price. So I think USD CAD is more likely to drive at this inefficiency dito sa taas. So if we plot this premium and discount, hindi pa na-hit yung 50%. What I'm looking for going into this week kay CAD is if we try to put a AMD, which either side kasi nagkaroon na tayo ng consolidation. If we push higher, tapos sa news event, we might see push lower here. Pero ang prefer ko talaga is mag-consolidate here, push lower sa news event, and then trade higher. So especially we have this inefficiency na pwedeng balikan ng market tapos mag-take out ng stops. Yun yung preferred ko with the USD CAD tapos going to push higher. Ang concern lang dito is that yung 50% malapit na ma-hit dito sa level na to. So low-hanging fruit is the 50%, and then if we accelerate even higher, pwede tayong umabot dito sa high na to. Yun yung nasa isip ko. As far as the Nasdaq, I'm just gonna go and give my opinion on the Nasdaq and the ES kapag nanood na kayo ng aking live stream this coming Monday. So make sure you stay tuned on my live stream. Today is Sunday, guys, and that's what I did for the most part. After ko mag-jogging ng Saturday, nanood kami na sina ng girlfriend ko last night as well. Tapos kumain. Then, yeah, today kaagising ko lang at 6 p.m. and I know I'm screwed kasi bukas kailangan kong gumising ng 11 a.m. Nag-a-adjust pa yung katawan ko on my body clock, and yeah, I'm excited to actually live stream this coming Monday, and I hope you guys will be there. And if you like this type of content, make sure you like and subscribe and comment down below kung ano yung gusto nyong makitang in the future videos. Let me know as well in the comment section if may natutunan kayo sa video na to. I hope nag-enjoy kayo sa mga ganitong klase ng content. And yeah, guys, I appreciate you for continuously supporting my channel, watching this video. So if you wanna watch more content that I produce, meron akong Facebook, meron akong TikTok, check those one as well. And if you want to get funded and support my channel at the same time, be sure to check the link down below in the description. And yeah, guys, thank you for watching. Peace out. Have a great weekend. Have a great week ahead. May the profits be with you all. Thank you.